Sino nga yung kaloka-like mo? Iba ka, lalo nila iba. Oo, sino yung kaloka-like mo? Ang kaloka-like ko po, sa ABS-CBN talaga, nung sumali ako, si Janet Napoles. That time kasi, sobrang Sikat na sikat. Sobrang tunog ng pangalan niya. Talagang, naghihiring pa siya that time nung sumalang ako. Sino yung una nagsabi sa'yo yung kamukha mo si Janet Napoles? Mga kaklasiko. Sequence 1, shot 1, 2, take 1. Ayan! Welcome back for another episode of Sine Kwentuhan. Ayan, kasama nyo na naman ako, syempre. Ako po si Edmer Guanlao, ang writer-director ng Sine Kwento at ng Cinemare Films. At ngayon kasama natin si Nanay Mara! Ayan, isa sa mga actress natin talagang parehas pa tayo. Yes, kailangan harapan. Isa sa mga actress natin sa Cinemare Prime RS at sa Cinemare Films at sa Sine Kwento. Ayan, pakilala ka na muna sa kanila, syempre. Hi! Ayun nga, as nakilala niyong Nanay Mara, butangera, daldalera, chikadora, ganon, oo. Ako nga, Nanay Mara nga, pero also known as, may also known as. May alias siya, dati siyang wanted. Hindi, kalalaya lang, nagbagong buhay, nagsinikwento. Ayan, tapos sa sinikwento ng aasar. Kayo naman yung iniinis. Saan ka ba, bukod sa, taga Mindoro? Mangyan, bukod sa pagiging mangyan mo. Saan ka ba nagsimula talaga? Kwento mo naman sa amin yung mga pinanggalingan mo, mo. Ayun. Besides sa showbiz industry. Showbiz? Oo. Sa hotelier ako Wow, hotelier. Hotelier ako before At saka, business woman talaga. Anong business mo Ang before? business ko before talaga, nagtitinda ng relo, ng mga bags, mga high-end bags, mga ganon. And watches, mga ganon yung online. Before pa nauso yung mga online nag-o-online, na ako, may online store na ako noon. Kaya lang, nung nag-pandemic, sinara ko siya. Oo, kasi humina siya. Tapos naging iba na yung business ko noong nag-pandemic. Naging manok. Ang lapit naman nun, kailan lang yung pandemic. Pero bago ka, online. pandemic, Hindi, yung kaloka-like mo, di ba? Nagganong ka. Before pa yon kasi showbiz yun medyo sabaw talaga yan si Neymar pag sabi mo kasi showbiz. Ayan lang yung pandemic, andyan lang sa Showbiz din kasi yung kaloka-like yun. Doon ako nag-start sa showbiz ko, sa kaloka-like ko. Nagkaloka-like, doon ko sa kaloka-like na meet si Derek Ramsey. Ayan, ako yung lumabas na kaloka-like ni Derek Ramsey. Tapos, na kasama ko sila kasi actually, hindi kami nagkikita-kita sa daily, di ba? Yes. Hindi naman kita na-meet sa daily. Tapos, na-meet ko siya actually nung Grand Finals. Hindi ako kasali sa Grand Finalist, pero hindi ka rin naman kasali, di ba? Hindi, kasi hanggang monthly lang ako yung parang Parade of Stars. Stars, Ako naman noon, sa talent ako ni Vice Ganda. Sumama ako sa talent ni Vice Ganda. Tapos siya yung nag-champion. So, champion ako. Ikaw na. Ikaw na talaga. Yun, natalo ako doon sa kaloka-like. Pero, ang gandang experience kasi, kumbaga, kahit pa paano, nagagamit namin yun. Nagkaroon pa tayo ng mga barangay shows. Yes. Nag-attend kami. Doon nag-start talaga yung showbiz industry. Yes. Hosting sa barangay. Sino nga yung kaloka-like mo? Iba ka, lalo nila iba. Sino yung kaloka-like mo? Ang kaloka-like ko po, sa ABS-CBN talaga, nung sumali ako, si Janet Napoles. That time kasi, sikat na sikat. Sobrang tunog ng pangalan niya. Talagang, naghihiring pa siya that time nung sumalang ako. Sino yung una nagsabi sa'yo yung kamukha mo si Janet Napoles? Mga kaklasiko. Kasi nagka-college pa ako noon Matanda na ako nag-college. Hindi, akala ko nung una, sabi niya, sa ICCT ako sabi niya, sa isip-isip ko, teacher to. Professor. Uy, kagalang-galang pala to, si Prof Mara. Ganyan. Nung nalaman ko, estudyante pala. Student, Kasi niyaya mo kami sa school mismo na mag-guesting. Parang 30 plus na kasi ako nung mag-college ako. Sobrang late na. Anong course mo nun?
HRM. Ang lapit, HRM. di ba, sa pinuntahan ko, showbiz to HRM. HRM. Oo. Ayun nga, nasaan na nga ba tayo? Sa Kalokalike, ayan, Kalokalike. Tapos paano ka, ba't nasali ka doon sa Kalokalike? Ayun nga, sinasabi nila ako laging kamukha ka ni Janet Napoles. Tapos yung lumingon lang ako na ganun, ginaganon. Actually, hindi palaro pa-contest din ang ng school lookalike. ng look-alike. So, dun ako umpisang mag-look-alike ng Janet Napoles. Tapos, nakita ko sa TV na, ay, may mga look-alike na ganun. Matunog na matunog siya. So, parang trip-trip lang namin ng mga friends ko nung Kasi college. season 3 na siya sumali, so medyo yung mga tao, putok na talaga yung Kalokalike. Season 1, Yes. saka season 2. Nagkakaroon na ng mga lookalike contest. Like ako, bago ako sumalang sa Kalokalike, sumalang muna ako sa barangay contest na Kalokalike. Pinuntahan ko pa sa Manila yon. Kaso, para akong para akong first time ko sumali sa mga pa-contest na ganon. So para akong nag-mall show lang dun sa Pero Talaga? yung mga kasali dun, talagang mga veteranong sumasali na sa mga contest. Nandun sila, ang nanalo yata si Daniel Padilla parang ganon, sa contest na yon. Tapos, na-feature ako sa Jessica, so ayun na, medyo, mukhang totoo naman yata. Kamukha. Di ba, kailangan mong, bago ka sumali dun sa Kalokalike, kailangan mo muna i-prove sa sarili mo, di ba? Na kamukha ka talaga, oo. Para naman maniwala kang, talagang, ay, kamukha ko talaga. Ikaw ba meron kang point sa buhay mo na chinek mo muna kung kamukha mo talaga? Nung sinasabi nilang kamukha ko, actually, trip-trip lang talaga yun from school to ABS. Trip-trip lang talaga yun. Pero chinek ko. Siyempre, ayoko din namang, yung pumunta doon na hindi ko naman pala kamukha. Kamukha ko naman pala si Ann Curtis, mga ganun, di ba? Ay, di ba? Chinek ko talaga hindi ako nagsisi. Ann Cortez. Oo. Anak ni Ann Cortez. Kamukha talaga Tapos, mas nagiging kamukha ko kasi siya kapag ka yung eyeglasses ako na. So, ikaw yung talaga na magkaroon ka ng eyeglass. Mas kamukha ko siya Tapos yung hindi sobrang laking eyeglass dapat yung lang, mata. Kasi sa eyes, hindi kami magkamukha Pero yung picture nung mukha. Tapos eto na nga, Tapos eto na nga, yung nung mag-audition ako, dahil trip-trip lang, alam ko, hindi ako makakapasa. Kasi ang mga kasabay ko nun, mga kamukha talaga Parang sina Glock9, sina Ara, parang nakita ko sila dun So sa season natin, kayo yung mga nakalusot. Hindi kami nakalusot. Oo! Sabi ko, hindi, Tas, ang First sabi week ka ba? First week ka? Hindi, last na ako. Yung last na ako. Nung last kasi, hindi na parang sabi namin, parang hindi na sobrang higpit sa Pero nung first week, salang-sala kami, dumaan pa kami sa ilang beses kaming nag-audition. Parang private audition siya, pero ilang beses kaming nag-audition, parang 3 beses yata. Yung una, parang private lang, parang nakalimutan ko yung name nung sa audition. Tapos dumaan pa kami kay Direk Bobet. Kay Direk Bobet. Dumaan pa kami doon. So, kasi first week nga kami. Kasi ang nangyayari, yung first week, kailangan lahat kamukha. Monday kami. First week na ako, tapos first day pa ako. So, feeling nila that time, yung 3 kami, si Dagu, hindi si Dagu. Basta 3 kaming contestant, feeling nila, lahat kami mananalo. Triple tie ang goal nila noon. Kaso, merong isang judge na hindi sa akin, nag-vote. Doon nangyari. Si Jong Hilario yun. Pero nung nagkita kami sa wildcard, parang inano niya sa akin na, ewan ko, basta kamukha naman daw pala talaga. Ayun. Tapos, yun, after Kalokalike, ano yung mga naging opportunity mo? Kasi, di ba, nag-mall show tayo. Yung mga showbiz feels na ginagawa, yung mga guestings. Doon kasi nag-start nga yung, naging host na ako. Inaral ko rin muna yung sarili ko, saan ako papasok. Kasi, yung character ko as Kalokalike, hindi katulad ng character niyo Iba ako Itutumba yun sa'yo Oo. Hindi, hindi promise. Meron kaming naging, guesting. Tayo, oo.
na sinabihan nila na ayaw kanilang gusto nila akong i-guess kasi nga nakakatawa ako, kasi nga makulit ako Pero ayaw nilang ako si Janet Napoles kasi yung politiko parang ayaw niyang yung ganung nangyari sa kanya. So kailangang pumili ka ng ibang kamukha mo. Oo. Sino napili mo? That time kasi talagang hindi naman super idol na talagang nababaitan kasi ako kay Miss Marisa Sanchez. So doon ako, isa rin kasi yun Nag-switch ka ng Localite. On that time Pero kasi si Marisa Sanchez, magaling kasi yung kumanta Kaya pag pinagsasample ako na di kakanta na. Gusto niyo pa po? Isa pa po? Kapag naalala namin yung mga guesting namin, like, na-experience kasi namin mag-guesting talaga sa mall show, kakanta ka sa mall, sa Farmers, kasama ko. Yes, Farmers Plaza, kakanta ka talaga. Hindi naman ako kumakanta. Novaliches. SM Novaliches, yan, nag-guesting kami dyan. Nag-mall show. Sa SM Novaliches, sumayaw kami. Tapos sa Farmers, kumanta naman. Pag kumakanta ako, +1. Kasi hindi ako marunong sumabay sa -1. So, kailangan naririnig ko yung si Justin Bieber para, kasi ang kaya kong kabisaduhin nun, yung kay Justin Bieber, yung Love Yourself. Tapos yung Walang Kamatayang All of Me na reggae. Kasi hindi pwede sa akin yung dramatic na, yung slow version. Hindi ko kakayanin. Ikaw, anong ginagawa mo nun sa mga guesting? Sa mga guesting natin, di ba host ako lagi? Host kami ni Tatay. Si Tatay po, yun naman yung kasama namin, si Mark Logan. Siya naman laging katandem ko sa mga hosting. Kayo yung mga guest na Kami, actually, pati ako, noon that time, kasi nga, minsan kinukuha kami as host ng mga kung ano-ano, Christmas party, events, ganyan-ganyan. So, napilitan na rin kaming, okay din tong racket na to, hosting naman. So, minsan, pinapasahan ko sila ng hosting gigs, ganyan-ganyan. Parang ganon. So, kumusta naman yung after, ano pa yung mga naging racket mo nun? After nun, hindi ko, nung maliit ako, hindi ko alam sa sarili ko na magiging artista ako. Di ba yung iba, pag tinanong mo bata na actor or maging actor. Anong gusto mo paglaki mo? Alam na nila Gusto ko maging doktor. Gusto ko maging actor. Gusto kong sumikat. Ako wala, hanggang lumaki ako. Hindi, saka kasi tayo lalo na, laking probinsya. So parang sa atin, nung time na yon, ako may idea naman ako, pero parang feeling ko, dahil sa probinsya tayo, parang imposible. Parang posible bang sa mga taga Maynila lang yung doon, yung sumasali. So paano naman anong mo na ikaw may idea ka sa TV? Ikaw may idea ka Ako talaga as in wala Tapos ang first kong naranasan na na mag-acting ay true you pa rin. Kasi tinawagan mo ako. Ito po yung talaga illusion. Ito talaga yung opportunity na nagbigay sa akin na nakita ko yung sarili ko. Ay, dito pala ako. Kasi tinawagan mo ako noon, naalala ko Nay, meron kaming ako rin pa rin palang first. Meron kaming project na na indie film. Kaya lang ganyan sinabi mo pero kukunin kitang nanay dito. Okay lang, go ako. Alam niyo ba? Hindi babayaran. Hindi sila babayaran. Alam niyo ba, ito yung first acting ko na hindi ko alam ang gagawin. Kinat ko yung sarili ko kasi wala naman akong training as actor, as actress. Hindi pa ako nakakapag-training. Pero pasok sa'yo yung karakter, nanay. Nanay na Doon nagsimula yung mga role niya sa akin ng nanay. Kasi sinulat ko pa lang yun. Parang sabi ko hindi ko naman siya naiisip pero nung nakita ko na may lumabas na nanay do sa role, siya na yun, tapos bungangerang nanay, ganyan-ganyan. Ganun na talaga yung naging character niya sa akin, sa utak ko. Kaya yun. Kasi siya yung laging nanay-nanay. Mayroon pa kami, Pamilya Montemayor. Buong kaloka-like yun na naging friendship. Halos tinatawag na namin siyang nay, ganyan. Kaya
nadala na rin namin talaga yung tawag sa kanyang nanay. Ayan. So after that, After that, nung natuklasan ko na nga na pwede pala ako sa acting na ayun, nag-training ako. Mayroon akong sinalihan na parang workshop ng acting. Tapos, sinulit ko. At least nag-invest ka ng Oo, sinulit ko yung pera kong binayad doon. Kailangan, observant ako doon. Kaya nga sinasabi ko yun doon sa mga nagiging actors natin dito. Maging observant kayo. Yung, doon pa lang, dito wala kayong babayaran na workshop dito. Magiging observant kayo kung ano yung dapat nyong baguhin sa sarili nyo. Kung ano yung dapat nyong i-add. Kung ano yung kulang sa inyo. Kung ano yung ganon. Kasi nung nag-training akong ganon, talagang inano ko na yung sarili ko. Pag meron kasi dong mga acting na na dalawahan kayo o tatlo kayo, tinitingnan ko yung mga grupo. Ay, ganun pala yung dapat na Ay, ganun pala yung atake dun Ay, ganun pala So, dun pa lang, natuto na ako. Tapos yun, kayo nag-crowd, si Papa Gio nag-crowd. Ay, small time. Mga small time pala kayo. Ako unang saba ko sa TV, ako kagad ang nanampal. Sino nga yun? Sino nga ang artista yun? Hindi naman. Sa tagal na nakalimutan ko na. Yung asawa ni Derek Coco ngayon, ako nanampal sa kanya sa kulungan. May lines. Oo, may lines. Mahaba ang ko dun, exposure ko dun, mahaba ang parang naka 1 week ako ng labas dun. Kasi ako yung nananampal sa kanya sa Ano yung mga napulot mo when it comes sa workshop na nadala mo? Madami ako natutunan kasi nga yung hindi ko binasta-basta yung pag-workshop Yang talagang kumbaga inabsorb ko, sink in ba ang tawag doon yun. Inabsorb ko lahat yun pala hindi pala mahirap pala magpatawa. Kasi before siya mag-workshop, nasa workshop din ako ng acting noon, nag-acting workshop ako tapos nung malaman ko nag-acting workshop na din siya. Sabi ko, okay yan kasi mag-invest sa skills, hindi naman dahil marunong kang umiyak, marunong kang tumawa, mag-memorize ng script. Yun na yun. Ang dami pang dapat i-consider when it comes to acting. Ang dami niyang, bang tawag doon? Ang dami niyang, kailangan matutunan yung mga nuances, yung characterization, ganyan. Yung development ng characters mo. Yes. 'Di ba? Dapat alam mo, pag binigay sa'yo yung character mo, dapat i-absorb mo na ikaw na yon. Oo. Ako yung ganun yung ginagawa ko Babasahin ko kung ano yung story, kung ano ako doon. Tapos yung kailangan ilagay ko na sa sarili ko, ay, internalize. In-internalize ko na, ay, si ganito ako dito. Ay, mahadera ako dito. Ay, ganito ako dito. Pero hindi naman po laging, perfect ka kapag may binigay na character sa'yo. May mga characters din kasi na hindi ko rin kaya Na, kumbaga, kailangan kong i-improve. Or biglaan kasi minsan. Kailangan kong i-improve yung character na yun. Dapat pala ganun ako. Kaya, yung dito sa, may singit ko yung dito sa Cinemere Film, sa Sinikwento, lahat ng nagiging story natin, pinapanood ko. Kasi, di ba, pag, hindi kasi alam ng mga manonood yung mga behind the scenes na mga nangyayari. May mga sablay din tayo dyan May mga, hindi tayo laging perfect, hindi tayo laging take one, hindi tayo laging, ay, ang galing mo today, bukas ay magaling ka ulit, bukas ay magaling ka ulit. Hindi ganun May mga sabaw moments nga, may mga nakakalimutan kang lines. Ganun kasi ako minsan may mga wordings ako ng, ano nga ba yung kahit para sa inyo, napakadali. Pero sa akin, nakakalimutan ko yung words na yun. Doon ako pumapasok, doon ko siya, kumbaga, ay, nay, ganito dapat gawin mo. So, parang dumadaan pa rin sa workshop. Yun nga yun, ay naano namin dito sa mga nakikipag-collaborate sa amin, lalo na yung mga first-time actors, na parang i-treat nyo din to as workshop nyo. Lahat ng tinuturo namin dito, ipasok nyo sa kukote nyo, i-adapt nyo, and then kung maganda, i-execute nyo, di ba? Kumbaga, nagiging free workshop siya dito, acting workshop. Kasi kadalasan, minsan may mga dumaan na sa workshop, pero pagdating sa set, hindi rin naman alam kung anong gagawin. Kasi
iba rin yung pressure ng may camera, iba rin yung movement ng meron ka ng directors, meron na nagsasabi sa'yo kung saan ka pupwesto, kung saan yung magiging blocking mo, kung saan ka aanggulo, di ba? So, iba pa rin, no? So, kaya nga itinuturing namin yung kapag sumalang dito yung isang baguang actor, tinuturing namin na parang wino-workshop natin sila, di ba? Parang lahat ng tinuturo natin talagang kailangan, kumbaga, maging improvements nila sa pag-acting nila. Yan. And si Naymara, kung di nyo natatanong, nagkaroon siya ng agency before, which is talent agency, na For kids. nag-workshop. Kwento mo naman yon. Yun, for kids. Ayun nga, dahil nga nag-workshop din ako, so parang mag-quit na ako that time na ano eh. Oo. Oo, may time na. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi niya, parang hindi naman ako. Nawawalan ako ng lakas ng loob eh. Bukod sa walang kita, Oo. walang salang, walang masyadong income, di ba? Parang, pero gustong-gusto niya kasi yung ginagawa niya, nag-i-enjoy siya, kahit gumawa Kahit kami ng maghapot film, magdamag. okay sa kanya. Sabi ko sa kanya, parang ano yung sabi ko sa iyo? Parang, Huwag kang aawa. Nay, hindi naman na tayo, Hindi, yung masakit pang sinabi ko sa iyo, Nay, hindi na tayo sisika. Oo, yun. Hindi na tayo. Sa mga itsura natin ito, sa edad natin ito, hindi na tayo sisikat eh. Hindi na tayo magiging... Tanggapin mo na. Oo. Kasi ako that time, nasa production na ako, gumagawa na ako ng film. Sabi ko, Nay, isuko mo na yan. Hindi talaga tayo sisikat, ganyan-ganyan. So, pero gusto niya kasi yung ginagawa niya, mahal niya yung ginagawa niya. Nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya sa industry. Sabi ko, kung gusto mong talagang natatandaan ko, sinabi ko sa inyo na kung gusto mong, kung mahal mo talaga yung industry, kung gusto mo talagang nandito ka within the industry, huwag ka mag-quit. Humanap ka ng business na pwede mong i-business dito sa industry na to. At the same time, andun ka pa rin sa line. Yun eh, natatandaan ko rin yun, hindi ko yun nakakalimutan. At ayun nga, yun din naman yung nagbigay sa akin ng, sa mga hindi nakakaalam at saka ano. Marami akong natutunan kay Direk Edmer. Marami akong, pagdating sa pag-acting, sa production. Ayun nga, nag-AD ako sa Cinemir. Ayun, marami akong natutunan sa iyo. Tapos ano yung naging business mo after ko sabihin sa iyo? Ayun nga, nagtayo ako ng talent agency which is at saka talent agency, nagsusupply ako ng kids. Kids sa mga TV commercials. Ano yung pangalan na agency mo? Ma-Artist Talent Agency. Ayan, Ayan, hello sa mga batang ma-artist. Ayan. Yung mga kids, sinuturuan ko sila na kung paano iba po kasi ang acting ng ng TBC. Iba ang acting sa TV. Oo. Iba-iba po yan. Oo, theater. Iba pa po. Iba pa po ang acting sa green screen. Iba-iba po kasi yan eh. Kaya natatawa ko dun sa sa mga kamag-anak ko na nagpi-PM sa akin na yung mga pamangking ko, mga ko, iipasok ko. Hindi po, akala nila nagdadamot lang ako. Na porket nandyan na siya sa ganyan, ayaw na niya. Hindi po yun ganun kasi kadali. Akala nila pinipirahan ko lang sila kasi nagsasabi ako na i-training po muna natin yan. Mag-training, pasok po muna natin sa training. Which is ganun yung even kami kasi, actually, sumalang muna kami. Like ako. Pero nung nalaman ko kung na may opportunity na gusto, nung nagkaroon na ng opportunity, no? And nagkaroon ako ng, kumbaga, kahit papano, nagkaroon ng pera para umattend ng mga acting workshop. Talagang kinrab ko yung opportunity na yon kasi iba pa rin yung equip ka sa knowledge, equip ka sa mga technicals kasi may technical aspect ang acting eh. Kumbaga hindi lang basta siya dahil marunong kang mag-memorize ng lines, marunong kang umiyak. Yun na yun. Karamihan, di ba, sinasabi sa atin yung, marunong umiyak tong anak ko. Oo. Pwede mong isa lang dyan. Magaling tong umiyak. Tapos, magaling tong mag-memorize ng lines. Ang dami pang dapat i-consider doon. Yung timing. Timing, nuances, yung characterization, yung switching. Kailangan smooth yung transition from one emotion to another emotion na mayroong perfect timing
lalo na kapag meron kang ka-eksena, di ba? So, lagi namin yung sinasabi sa mga gustong umakting sa Cinemere or yung mga umakting sa Cinemere na kumbaga hindi nila nagawa yung mga ganon. Kasi hindi pwedeng basta lang ibabato yung lines or basta ka lang umiiyak. May iba't ibang klase ng galit, hindi lang basta yung sumisigaw ka. May mga ganon. So, kailangan matutunan yung mga ganon and kailangan mong i-hone yung skills mo when it comes to acting, di ba? Which is, natuwa ko nun kay Naymara kasi yung tinayo niyang agency, merong workshop. So, wino-workshop nila yung bata. Bata pa lang, nawo-workshop na. Oo. Ano yung naging struggles nung business mo na yon? Ayun nga, yung iba kasing mga nanay, akala nila kapag ka nag-workshop na, hindi, pag pumasok kasi sa akin at nag-workshop, syempre magbabayad kayo sa akin, ang binabayaran nyo sa akin, yung workshop, hindi po yung project. Ngayon po, ganito, ina-assess ko po yung mga anak nyo once nagwo-workshop sa akin, ina-assess ko na po yan. Kasi may mga batang magaling talaga Kapag tinuruan mo, magaling talaga May mga bata naman na natapos na yung ilang levels of may mga ganun talaga Kasi once yung bata isinalang mo sa isang teleserye, sa isang commercial or isang project, kapag sumablay yan, hindi lang naman yung bata yung sablay, pati yung agency kasi or yung supplier. caster or yung supplier. Kasi syempre like ako, kunyari yung ni-refer ni Naymara, kahit papaano pag sumablay yun, sinasabihan ko si Naymara na, Nay, sabi mo ganito yan, sabi mo ganyan yan. Kahit papaano, merong kumbaga may sisi pa rin sa kanila. Which is dapat lang naman na kumbaga tanggapin nila yung sisi na yun kasi nga kumbaga dapat sa'yo pa lang, salang-sala mo na, parang gano'n. Oo, meron kapag nagka-casting po kasi kapag may hinahanap sa amin yung mga production, hinahanap na character. Halimbawa, meron ka ba diyang batang 7 years old na moreno, na magaling umiyak, magaling mag-lines ganyan, magiging anak to ng artista, ganyan-ganyan. Dapat alam na namin, kaya nga may assessment kami dun sa workshop Alam ko na kagad, ito, kaya, ganito. Kaya mabanggit ko lang yung isa kong alaga. Kaya siya naging favorite ng isa sa dalawang TV show yon sa GMA. Naging favorite siya noon kasi actually dalawa silang bata kasi magaling silang umiyak. Alam na nila yung kung paano ibabato, alam na kung nila. kailan iiyak. Oo, alam na nila. Levels ng iyak. Ang iyak mo lang na mabilis lang masabihan yung bata. Yan pa, yung pick up, kailangan mabilis pumick up, hindi lang basta May mga nanay kasi na na sumasama ang loob kasi magaling naman yan, magaling yan sa pagka nga family reunion namin nag-acting yan. Sige po, di ganito sasabihin ko, sige po, sendan nyo po ako ng acting video niya kasi parang yun yung magiging assessment ko Sisendan ako ng link galing sa TikTok na dinadab. Hindi kasi ganun Ang dami niyang stress dami mong post dati sa sa Facebook, yung mga hindi nila nagigets. Hindi nila nagigets. So, parang nagrarant ako sa Facebook ng mga nanay, mga talents, ganito naman po, ganyan-ganyan. Pero may nag-PM lang sa akin, Nay, kung nai-stress ka dyan, parang si Kaloka like ni Charis. Nay, kung nai-stress ka dyan, wag mo na lang pansinin, wag mo na lang sagutin. Kasi ako noon, every may stress ako, ganyan, ipopost ko yun, ganun ako. Ipopost ko yun para malaman nila na mali yun, hindi ganun, hindi laging ganun, hindi laging porke. Siyempre tayong mga magulang, tayo sa mga anak natin Believe tayo kahit alam nating may kulang, yung talagang ipinupush natin. Pero lahat kasi dumadaan sa audition, hindi naman pwedeng dahil talent ka ni Naymara. Even sa kanya, minsan nagpapahanap ako sa kanya, ilalapag ko sa kanya, Nay, ito yung mga kailangan ko actors. Minsan wala pumapasok sa mga pinapasa niya. Minsan ako, sariling hanap ko yung yung nakakapasa. Actually may hinanap kaming bata dati, ang gagawin lang, iiyak. Yun lang ang gagawin. Pero kailangan, on cue, kaya niyang umiyak. Tapos, iba-ibang levels ng iyak. May hagulgol, merong walang reaction yung mukha, pero bumabagsak yung luha. Ganun yung, kumbaga, peg na hinahanap namin. So, hindi pwede
isang level lang yung iyak mo, isang level lang yung galit mo, yun lang yung alam mo. So, sa workshop, tinuturo yun. Tinuturo kung paano yung, ano yung level 1 to 10 na galit, yung tono ng boses mo. Yung pa pala, yung kung paano mo siya, yung projection ng voice mo, kung paano mo siya ibabato yung dialogues, di ba? Tinuturo doon. Ako naman, hindi ko naman masasabi na porket may workshop ako, porket nagwo-workshop ako, ay perfect na ako, magaling akong umakting kasi ano eh. Alam mo lang yung kailangan. At saka hindi, ano kasi ang nagpro-prod nga kasi ako eh. At saka kapag meron akong salang sa ABS, sa GMA, kapag meron akong, na pinagmamasdan ko, ino-observe ko kasi. Kung ano yung nangyayari. Oo, kung ano yung totoong nangyayari dun, ay, ganun pala. Ay, okay. Ganun, tapos, ina-adapt ko, tapos, yun yung tinuturo ko sa mga bata. Eh, ako rin naman, pag uma-acting naman ako, pansin mo naman, direct, anong ano ko dito? Diba? Pag hindi ako sure ng ay hindi ako mahadera dito. Eh minsan 'di ba yung pinangungunahan ko ng ay ganito ang aking i-acting dito. Kasi yun yung kumbaga yun yung basa ko dun sa script eh. Pero mas tama rin talaga na tinatanong mo sa director mo kung ano yun. Oo, kung ano yung acting mo kasi siya yung sumasalamin sa utak niya ng yung for that story. Alam niya na na diyan ang iyak mo diyan ay hagulhulang. Umiiyak ka pero hagulhulang na madahan lang ang pagsasalita mo. Okay, ipit. Oo, meron ka diyang dito, ang iyak mo dito nagwawala ka na. Pero umiiyak ka. Sumisigaw ka na dito. Iba-iba. Kaya yun yung hindi nila nagigets na akala nila basta umiyak, tumuluan pero luha, kumusta okay na. Kumusta na ngayon yung talent agency? Actually, in-stop ko muna siya nung pandemic kasi bawal ang bata. Bata eh. Tapos maraming requirements. Though kinokontak pa rin ako ng mga contacts ko. May mga supplies ka pa rin naman. Yes, meron pa rin. TBC. Mas focus ako sa TV commercial. TBC is TV commercial. Doon sa mga hindi, sa mga words ng production. May mga TV commercials pa rin naman ako kinukuhanan. Kaso hindi ako muna kasi nag-focus sa pagsusupply kasi nag-focus muna ako sa sa sarili ko, sa sinikwento. Ayun. So paano bang nagsimula dito sa paano ba naging natin dito sa sinikwento? Sa sinikwento, tinawagan mo ko na ganito, ganyan. Yung sinabi... Day 1 no? Day 1 nandun ka na di ba? Oo. Nay, that time kasi meron pa akong toxic partner na na... Oo, na erase. Toxic joke na hindi makakain nang wala ka dun sa bahay mo. Ayun na, Nay, meron tayong ganyan-ganyan. Ako po talaga, kaming dalawa ni Direk Edmer, kapag tinawagan niya ako, hindi ako nagtatanong sa kanya, magkano up dyan? Magkano? Hindi po kami ganon. Nay, nagsimula kami actually nung magkakasama kami sa boarding house nila Kaloka like Mark Logan. Sobrang daming plano noon. Walang tulugan pero walang mga pera. Yung kakalabit kami, nay. Meron may idea pumasok. Mga patulog na, nay. May naisip ako, ganito, ganyan ang gawin natin. Kukuha tayong sponsor, ganyan yung planning show. Pero alas 3 na madaling araw yung kalabit na. Talagang ang daming plano, ang daming may mga show pa kami sa TV na ginawa, daming meetings, ganyan. Talagang magkakasama kami nung mga gusto talaga naming magkaroon ng puwang sa industriya ng showbiz. Pinipilit talaga natin, no? Oo. Gusto namin magka-TV show. Tapos hanggang sa dumating sa point na yung iba kasi sumuko na eh. Oo, sumuko na yung mga ilan na lang tayong parang laban. Oo. Hanggang magtatayo na nga ako ng event. Ang una namin production, hindi siya film production. Event production. So, dapat magkakaroon kami noong time kasi na yun, uso yung mga pool party, mga events na may mga DJ, yung mga pa-event na party, inuman, ganyan. So, yun yung una yun naming yung planning talaga. Actually, kumausap na kami ng mga tao,
nagplano na kami, nag-inquire na Buo kami na buo na. Tapos kaya ang naging transition namin sa multimedia sa film, pero gumagawa na kami ng film noon. Kaya kami na-focus doon. Sabi namin, tara gumawa tayo ng busy ka na noon no? Busy ka rin sa supply. Kami noon, sabi namin, tara gawa muna tayo ng travel show para tapos nakita namin hindi pa kami sobrang aware sa YouTube noon. Wala YouTube, pa, hindi pa uso yung vlogging, vlogging. Hindi pa putok yung vlogging noon. Gawa kami ng YouTube, tapos gumawa kami ng show doon, na which is yung side trip, tapos naghanap kami ng mga sponsors. Yung style ng sponsorship namin noon, parang style sa TV, parang style ng Eat Bulaga, ganyan, Showtime. So, biruin mo, ang followers lang namin noon, 100 followers, ay 100 subscribers, pero ang mga sponsorship package namin na nakukuha is 50,000 sa isang Ganong brand. kalaki. Diba? Tapos, ngayon kasi, syempre, importante na yung numbers ng subscribers para suportahan ka ng mga brands. Ganon. So, asan na nga tayo? Ang dami nang sinabi, no? So, sa ganon kami nagsimula hanggang mag-transition na kami talaga sa digital, digital contents na talaga. More on yung films namin, pinapalabas na sa digital, nilalabas sa YouTube kami nagsimula, tapos hanggang sa, eto na, nung tinawagan kita, after pandemic yun eh. Medyo okay na nung last year, 2020, ano na ba ngayon? 23. 2021. Hindi 1 year pa lang, 2 years pa lang ang sinikwento. 2 years na, yay! 2 years na pala, no? Yes! Ayun na nga, dahil 2022. 22 ba? 23, tapos 24. Magti 3 years sa 24. 2021, January promise. 2022. 2022 ba yun? Suntukan tayo. Nagtalo pa eh. Ayun na nga, tinawagan mo ako, Nay. Suportahan nyo lang ako, 3 months, ganyan-ganyan. Meron tayong gagawin na ganun. Which is ako naman, kapag tinatawagan mo, support lang ako, basta't kaya ko, support lang. Sige na, Nay, mabilis lang to, 1 season. Meron pang maisingit ko lang to ha. Tuwing gagawa siya ng film at andun ako na, Nay, kailangan kita dito, ganito. Unahin kita. Unahin kitang kunan. Tatawagan niya, unahin kitang kunan. Ikaw ang maaga ang call time ko. Nandun na agad ako. Kaya ako naging AD niya eh, nung una-una pa lang eh. Tatawagan niya, Nay, ikaw yung una kong isushoot. Pero alam mo ba kung sinong huling-huling umuuwi? Ikaw yung unang-unang uuwi, sabi niya. Pero sinong huling-huling uuwi? Ako. Siya pa rin. Ako pa rin. Huwag na, Nay, mamaya na. Ay, sure ka ba? Mabilis lang yan. Kasi may lakad ako eh. Ganun pa. Oo, Nay, ganon. Ganon siya. Yung unang araw namin na shoot namin, Nay, mabilis lang to. Lang to eh. Ilang sequence lang to. Pero dalawang episode. Pero maikli lang. Umuwi kami, galing Cavite pa. From Antipolo, ang baklas namin, Cavite. Umuwi kami ng 6 a.m. ng kinabukasan na. Ganon kaaba. Kaya yung ibang gustong pumasok sa showbiz, kung mainipin kayo, hindi kayo para dito. Kasi meron nga nagtatanong sa amin na actors minsan, Direk, anong oras matatapos to? Alam namin, kaya naman namin ng ganitong oras, mabilis, pero depende sa inyo. Kasi minsan yung acting, doon tumatagal eh. Kung ang tagal, hindi makuha yung talaga, yung acting nila. Tsaka dito kasi, hindi pumapayag si Direk ng ay, pwede na yan. Okay na acting mo. Hindi siya pumapayag na ganun. Dahil na itawid mo na, hindi siya pumapayag na ganun eh. Dahil sa amin, kasi, as production, as director, ang obligation namin sa mga actors, maging maganda yung kalalabasan ng paglabas nila sa sinikwento. Hindi pwedeng may masasabi sa amin na ang pangit naman ng yung actors mismo yung magsasabi, Direk, ang pangit ng episode ko, di ba? As in yun nagiging obligation namin. Kaya pinipilit din namin yung mga actors na mapaganda. Yung maayos. Hindi namin basta-basta binibitawan yung isang sequence ng hindi maayos, di ba? Hanggat kaya pa namin pilitin yung actors na ibigay yung best niya or bigay yung tamang acting para doon, pipilitin namin talaga, di ba? Parang season 1, 2 lang ang ko.
episode ko. Yung nanay na Makati. Yung nana, na galit sa'yo. yun yung first time ko na mabash. na mabash, tapos yun yung first time ko rin na na pinag-awayan namin nung ex ko. Kasi ba't daw ako pumapayag na ganun yung role ko? Ang role ko kasi doon ay nanay na Makati. Na walang pakialam sa anak. Usap-usap lang. Usap-usap lang. Walang ano yun. Ano lang yung kung waring nilalandi-landi ko lang na ganun. Tapos wala akong pakialam sa anak ko, parang ganun yung Galit na galit So, sila. galit na galit. Million views yun. 3 million. Yun yung first time kong mabash, yun yung first time kong nakaranas na na ikaw kasi, ang kati-kati mo kasi. Oo, na minumura ako ng mga manunood. Anong reaction mo nung mga unang beses kang nabash? Masama ang loob ko. Masama ang loob Anong ko. tumatak sa'yo dun sa sinabi nila? Yung Makati daw ako, na in real life wala naman akong gaanong jowa. Wala naman akong kalandi hanggang yun talaga Makati ka. Tapos yung tumagal na dahil nawala nga ako, parang season 2 wala ako. Tas balik nawala siya eh. Kasi naban kami kila Naymara kasi doon sa ginawa niyang episode na yon. So nagalit yung Juwawi. Yun. Tas yun, pagbalik ko, ayun na. Pagbalik ko, sobrang tabako. Tapos binabash ka rin doon. Binabash din ako doon. Ayun, kung yung doon sa mga supporters natin sa Sinikwento, sa alam Sine yan eh, alam Films. yung alam nila kung gaano ako kalaki noon, grabe yung... Nay, ang dami nga comments minsan na, Nay, pumayat ka. na. Actually po, yung mga bashers ko noon na nakatulong. Nakatulong sa akin yun kasi nagpapayat talaga ako. Kasi ganito naman po yung pambabash nyo sa akin doon sa mga bashers ko nung una. Thank you. Kasi, binash nyo ako ng ganun. Ganito kasi, feeling ko sa sarili ko, magaling ako na ako ng ayos, na bibigay ko yung acting na gusto ni Direk, na bibigay ko yung character na kung sino ako. So, syempre, kapag ka ganung actor ka, in your mind, pupurihin ka. Ang galing mo naman bilang nanay. Ang galing mo naman bilang chismosa. Ganun yung mindset mo ganun yung... Pero hindi Yung basher, tanging mataba yan. Hindi direct. Numuri, paalos patayin ka na eh. Direct, okay lang yung taba eh. Kasi sa tao, pag sinabihan ka na mataba, talagang mataba ka eh. Yun yung natural description. Yun yung description talaga sa babaeng malaki. Kumbaga sa taong malaki, mataba. Pero hindi direct eh. Ito yung inaano yung loob ko, galit na galit ako. Tanginang matabang baboy yan. Tanginang matabang balye na yan. Ganun nila ako i-describe. Yun ang mas masakit. Nasasaktan ako na hindi nyo man lang na-appreciate yung acting ko. Hindi nyo man lang sinabi na yung matabang yun, ang galing. Wala akong nakitang ganun eh. Kasi nga yung character ko naman, nakakainis talaga eh. So parang... Nung una, medyo nakakairitang mabasa yung mga comments na yon. Pero actually, nung tumagal-tagal, wala na. Tapos parang, pag regarding sa role nila, inis sa role nila yung mga tao, mas natutuwa kami. Kasi ibig sabihin nun, effective yung mga characters nila. Unlike sa sasabihin, Naymara, ang galing-galing mo, ganyan-ganyan. Ayoko na, hindi ko na. Mas gusto namin yung nagagalit talaga sila. Nagagalit sila sa role nila. Nagko-comment sila. Actually, ini-encourage pa namin yung mga viewers namin sa Sinikwento na mag-comment regarding kung ano yung naging emotion nila while watching. Kahit murahin nyo kami or anything, okay lang. Regarding do sa character, sa role mo. Diba? Na pinoportray. At ayun nga pala, shout out dun sa mga nasasagi yung ego dahil may mga stories tayo na nalalabas. And also, yung mga stories namin, kung merong kapareha in real life, walang relevance dun sa real life yon. Kumbaga, it's a mix of reality and fiction. So, yung mga stories namin, base yon sa experiences, pinagalo-halong experiences and what ifs
yung mga what if ko na what if kaya ganito ganyan. Which is nangyayari naman in reality talaga. Pero wala kaming like inaano na Si ano ito? tao, Oo. ito si ganito, si ito si ganito ganyan. ito yung kapitbahay Oo. namin, wala po kasing ganun eh. Kumbaga, kumukuha lang kami ng idea, ay maganda yung kwento nung ganito. Inspiration Oo, din. inspiration na kwento. Tapos, mini-mix namin, nagbe-blend kami ng ibang stories, nagbe-blend Oo. kami ng ibang character, nagbe-blend kami ng ibang feels dun sa stories, ganon. Pero hindi kwento nung ay kwento Pero nung kapitbahay nyo. most of our stories, inaakma rin namin na pasok si Naymara, pasok si Papa Gio, si Yula, ako, si Anime, si Lance, minsan, di ba? Oo, si Pinapasok- Melvin, Si yes. Melvin, yan, yung mga Oo, actors yan. namin dito. And also, pero ano yung mga nagiging struggles mo when it comes sa acting, when it comes sa dito, sa sinikwento? Hindi, yun nga, sinasabi ko nga, hindi araw-araw kasi perfect ka eh. Hindi araw-araw magaling ka eh. Oo. Meron napapagalitan din kita. Oo, merong may time na lalabas ka ng camera na gaganyan ka. Kasi ang galing mo eh. Merong time na stress ako. Sabaw siya, sabaw. Kasi ako eto po eto napapagalitan ako ng director namin. Kasi nga, naipabubo ka ng pabubo. Kasi nga, Pero biruan lang namin na naipabubo. biruan lang naman yun. Kumbaga, yung nasa script kasi namin yun. Kaya parang naging, biruan namin na pag nagkakamali. Ganon, oo. Pero kasi may time talaga na na super sabaw ako. May time na minsan one word lang nakakalimutan ko. May time na hinuhulaan ko kung paano ko i-acting yun. Kaya better talaga, mas ko sa sarili ko na nagtatanong ako kay Derek eh. Kasi pag naghuhula ako, mostly, nagkakamali ako ng akala kung ano yung i-act, Saka kung ano yung atake ko. Ang kasi sa kanya, uma-acting na siya at the same time, kailangan niya pa maging concerned din sa co-actors niya. Kasi siya nga yung assistant director, siya yung nag-a-assist sa mga actors, siya yung mga tumutulong when it comes sa characterization, sa emotion, sa pag-internalize, di ba? Voice, atake ng boses, Oo. atake ng kung kailan mag-stop. Basta tinutulungan ko kasi yung mga actor namin. Minsan po kasi, may mga Ano yung episode na pinaka nahirapan ka? yung pastora. Oo. Saka doon sa mga mababait ka. Oo! Sa lahat. Promise talaga. Hirap na hirap ka. Hirap na hirap ako doon. O tapos ibabash nyo lang yung Pastora episode. Talagang grabe yung namin Promise talaga, yung nagpapastora, kailangan kasing meron ka, yun nga, kailangan kasing i-absorb May mo na ikaw meron akong nuances na gusto Oo, makuha. na pastora ka na mabait ka, pero nakaka-atake ka ng May sarcasm. may ganun eh. Kaya, parang natutuwa ako kapag natatapos ko yung isang character na ganun. Pero on the spot na na nagtitake kami na, ang bigat sa dibdib kasi gusto ko ring makuha kung ano yung ibinibigay niya. Kasi si Derek kapag minsan na nagkakamali, hindi lang ako, yung sa ibang aktor, na hindi makuha nung ibang aktor, hindi ko makuha. Pupunta na siya sa unahan na ako, sa akin yun parang, ang tanga mo naman. Yung parang, ang tanga mo, self, ang bubo mo, self, parang, ganun ako. Parang inaano ko na ba't pa hindi ko makuha? Ano bang, napuprostrate ako. Tapos minsan, pag gano'n, pag hindi na nila makuha, hindi na madaan sa instructions, ginagawa ko, ina-acting ko na, tapos gayahin nyo na lang ako. Kumbaga spoon feed. Kung sa Spoon feed. Yun yung last resort namin na Gayahin mo na nagagawin lang. na gayahin na lang ako. Ganun ang technique namin sa mga ganon. Kasi kung Pero gusto niya yung gusto niya yung attacking ganun Kailangan talaga hindi kasi pwedeng pare-parehas yung atake mo sa bawat roles. Ganun naman Kaya ang dun rules sa namin. mga uma-acting po sa amin, hindi po porket sinabi sa inyo na gano'n, hindi po galit yung si Derek or ako. Gusto lang namin, lagi namin naman sinasabi sa mga actors namin dito na like,
Kaya namin Para sa ginagawa inyo yun, rin. para sa inyo rin. Kasi kayo yung nakikita, kayo yung napapanood ng tao, hindi naman kami yung napapanood nila. Siyempre, gusto ko na magmukha kayong talagang deserve Magaling, yung role. oo, magaling. Bakit si Papa Gio ba? Magaling Oo. ba? Pero sino yung yung gustong-gusto mong naka-eksena? Ikaw, Bakit? ikaw at saka si Yula, hindi, at saka si, actually, wag po magagalit. Yung production staff kasi natin, umaacting Oo, din. oo. Mas gusto ko, Papa Gio, ikaw, production staff. Kasi Buo na. isa sa advantage din na pag kami yung uma-acting kasi syempre lagi kami magkakasama, kumbaga kahit papano komportable na, alam na namin timingan yung mga acting namin. Medyo naninibago lang kapag may syempre like yung mga actors pag first time nilang nami-meet yung actors dito kasi wala naman kaming like meeting before that acting yun yung ano dito sasabihan ka lang, oy, ito yung role mo, ay ito yung call time mo, itong araw na to magsushoot kami ng sinikwento. First time nung actor na sumalang dito sa sinikwento, minsan nape-pressure, di ba? Minsan hindi alam yung gagawin kasi nga May ibang acting silang alam eh. alam, Oo. oo. Magagaling din naman, pero meron kasi silang ibang acting Oo, na kasi okay lang naman. Kumbaga marurunong naman din talaga. magagaling naman. Magaling. Pero may hinahanap lang din talaga kami dito sa Sinikwento na kumbaga na-formulate na namin yung kumbaga kahit papaano nakakatulong yung ginagawa namin na yun para panoorin yung Sinikwento, para mag-viral. Oo, alam na kasi namin yung atake ng bashers, ng mga manonood, ng supporters. Kung saan silang acting maiinis, kung saan sila acting maiiyak. So, kahit papano, mayroon na kaming formula ng kung anong klaseng acting yung kailangan namin. Kasi nga, sabi nga namin, hindi pare-parehas ang acting. Like, theater, ibang acting, TV, ibang acting, TV commercial, commercials, iba yung acting. green screen, So, iba-iba yan eh. Sinikwento, iba rin yung acting. Kumbaga, hindi siya OA, pero dinadagdagan namin yung, kumbaga, ang dapat na level lang is level 5 lang. Ginagawa namin level 6, level 7, lalo na yung mga away, yung mga lait, medyo additional levels talaga, medyo mas OA siya talaga ng konti, no? Hindi naman super OA kasi kami mismo sinasabi namin pag OA na si OA. Si OA. Pag OA na, pero sa makakaintindi ine-exage lang namin kasi yung reality para mas mapansin, mas ma-appreciate ng mga tao, di ba? At saka parang yung pinaka-highlights yun eh. Oo. Oo, yung pang-inis natin, yun yung pinaka-highlights. Highlight. Oo. Oo. Na yun yung, at saka yun yung tatak natin eh. Oo. Pag sinabing sinikwento, sinimir, yun na yun. Kumusta naman yung mga katrabaho mo dito sa Cinemir? Pinapatanong ni producer. Pinapatanong. Gusto mo talagang malaman. May ganun eh, no? Actually, okay naman. Wala naman akong problema. Wala naman problema sa kanila. Yun lang, hindi lang sila nagsasalita pag usog ako. Kaya, kasi bukod sa actor siya, ayun nga, assistant director din siya. So, part siya ng production talaga ng Cinemir Films. Kumusta nung nag-production ka? Ano naman ang experience na hindi ka lang sa harap ng camera pero sa likod ka rin ng camera? Sa pagbuo ka din. Kasi from concept, minsan nagmi-meeting kami for collaboration ng mga ideas yan. Kumusta yung Mas natututo ako. Mas nadadagdagan yung, hindi lang yung sa acting ko mas nadadagdagan yung kaalaman ko sa industry. Na hindi lang sa production, hindi lang yung, kumbaga, mayroon din akong comparison Dun sa prod na yun, ganun. Wow! Dun sa prod na, hindi ko na lang babangin. Dun sa prod na yun, ganun, pero dito sa production namin, iba Oo. May ganun ako may ganun akong comparison na hindi nila dapat maramdaman yung naramdaman nila dun sa production na yun. Iba dito sa amin. As much as possible kasi dito, kumbaga, sa Cinemir Films, kasi nga galing kami kami ni Naymara from different productions, like sa mainstream, sa indie, nakikita namin yung mga, syempre, pag ganun ka, galing ka sa mga ganun, and you build your own, like ako, nag-build ako ng production ko, which is yung Cinemir Films. Yung mga ayaw ko noon,
na naranasan ko before sa mga productions and other sa ibang set or TV man, as much as possible yung mga kaya kong baguhin dito, binabago ko. Yung pinakasimple, yung pagkain. Sa pagkain. Yes, number one. Hindi kami nakapack lunch dito. Hindi kami naka-styro na pagkain. Sabay-sabay kakain. Sabay-sabay kakain. Even the actors, kasabay ng production. Yes. Nasa isang table kami. Isang long table kami. Tapos kakain kami sabay-sabay. Nagkukwentuhan. Sumandok ka ng ulam mo dyan, ng kanin mo dyan. Walang kaso hanggat kaya mo mabusog ka dyan. Which is, minsan kasi, hindi naman lahat ng production ganon, pero karamihan ng production kasi parang ganon yung sistema nila. Like, naka-styro, alam mo kung sino Limit kasi, oo. Alam mo kung sino yung VIP, sila yung naka-plate, tapos may takip na cling wrap. Di ba? Pag binigyan ka ng ganon, ay, shit, wala, ibang ako, ka na. VIP ako, mayroon akong posisyon kasi, pero pag naka-styro lang, medyo yon. Di ba? So sa amin, dahil maliit pa lang naman yung pero pag may malaki hindi kami shoot, ganun pa rin eh. Ganun pa rin eh. Hindi pa rin nagtitipid eh. Nagpapaluto talaga and then yun, tapos Sabay-sabay. collaborative sa bawat isa. Pwedeng mag-collaborate kahit sino basta kaya niyang mag-stand do sa explain yung idea maayos, niya, 'di ba? Open na open yung buong Cinemere Films and open ako as director and also as a writer sa mga ideas ng teammates, no? 'Di ba? Ang sarap kasi yun nga, tinanong mo kung ano yung ko sa production. Ang sarap kasing maging part ka ng production na nakikita mo, ay, gawa namin yan. Ako po Ano kahit yung pinaka-proud na ginawa natin? Pinaka-proud ka? Ako, yung mga movies. Hindi, siya. Hindi ka rin no? Yung mga movies natin. Oh. Mga movies natin. Simula pa ng unang movie ko, kasama ko na siya. Yes. Ang pinakauna ko kasing movie, way back 2016, yun yung actually unang lakas ng loob namin na na gumawa ng pelikula. 2016, ginawa namin yung mga Munting Pag-asa. Tapos, way back 2022, ginawa naman namin yung Gusto Kong Maging. So, yan yung mga namin talaga, mga projects. And, nakaka-proud na magkakasama this pa rin. year, yung mga kwento Ella. ni Ella. Yun po kasi yung mga lumabas sa big screen. Nakaka-proud lang na hindi lang ako actors doon. Pero part ako ng paggawa Part ako ng paggawa nun eh. Pero proud pa rin ako sa lahat ng ginawa nating story sa Sinikwento. Gaano po kalawak yung imagination ng director-writer namin. Ilang story po, siya lahat ang gumawa ng story na yon. While shooting this, gumawa kami ng 10 episodes. Let's talk about your future plans naman. Regarding, syempre, dito sa ginagawa mo ngayon. Ayun, stick naman muna ako dito sa Sinikwento sa Cinemere Films. Pero kapag may kumukuha din naman sa akin sa labas. Lumalabas ka pa rin. Yes, ABS. Pero hindi na, pinipili ko lang rin maarte. Maarte na ngayon, ha? Maarte. Dati, basta may 1K. Oo, okay, go. Go na may yung... TF May TF, ha? Lalabas Si Gio din, maarte na ngayon yan. Maarte na. Siyempre, meron tayong character rate na Meron na tayo. Ano yung last mo nilabasan sa TV? Ang last na sinut yung preso, ko... di ba? Hindi, meron pa akong may last akong sinut, hindi pa ata napapalabas. Hindi, ano yung napalabas na? Sa GMA pa. Yung sa Abot Kamay. Oo, dami nakapanood nun. May ang langit. Sino yung kasama mo doon? Si Moira. Dun sa La Torre. Moira de la Torre. Yun. Ako yung nang ini sa kanya, ako yung nagtapo ng ihe doon sa mga nakapanood. Hanggang doon, masama yung ugali. Yes! Naging peg mo na talaga yun. Yes, yun na talaga. Tapos yung hindi pa napapalabas, hindi lang ako sure ha. Hindi lang ako sure kung napalabas na o hindi. Ayun nga sa Regal Presents GMA. Papalabas din naman yun sa YouTube Abangan na lang nila.
Hindi ko naman ina-announce na panoorin. Tapos nagkakaroon ka pa rin ba ng mga invitation mag-host, di ba? Kasi isa rin siyang host, sila ni Kuya. Event host, yes. Oo, event host. Kung gusto niyo medyo funny yung yung maging event nyo or maging Uuwi kayong inis na tumatawa, di ba? Pwede nyo silang i-book kayo ni Kuya Mark Logan, yan. Meron din siyang page. Si Rated R. Hello kay Rated R. Ayan, oo. kung nakikinig ka Yan, ngayon. yan yung aking partner. Simula umpisa ng pag-host sa amin, yan na yung partner ko. Ano pang, Mark mo? Logan and Marisa Sanchez. Okay. Yan. Ano pa yung dream mo when it comes sa yung ginagawa natin? Dito, sumikat. Bakit? Bakit? Oo nga naman. Ba't mo pa ba ginagawa to? Ano ba? Kaya ka nga nasa showbiz yung Sumikat! Ma-monetize yung aking page. Follow nyo siya. Kasi mayroon ka ng ilang followers na yung 4M! No, 4K lang po. 4,000 followers na siya. Paabutin natin siya ng 10,000 followers. Oo, pa 4M na po. 4M Ano daw yung page mo? Ano mo na? Yun po, follow nyo po ako, Nanay Mara. Sa Ayan. TikTok? Sa TikTok, Cinemere Films, Nanay Mara. Yun. I-follow nyo lahat ng pages ng Cinemere Films. Ayun. Cinemere Films, Cinemere Prime Artist, Cinekwento, When in Antipolo, yan, isa sa mga partners natin yan, When in Antipolo. Thank you sa kanila sa pag-support, 'di ba? Yan. I-follow nyo sila, i-follow nyo si Nanay Mara para Ayan po. And ano naman yung mga sa mga aspiring, 'di ba? Madaming nagme-message din sa akin or sa iyo, aspiring actors na gustong pumasok din sa industry na to na kumbaga actors tayo, production tayo, but in social media, in this kind of platform tayo gumagawa ng pelikula. Ano yung may advice mo sa mga actors? Ayun po, sa amin po kasi, hindi naman kami ganun ka arte pagdating sa basta marunong ka lang mag-send, eto po follow instructions, send set guard and acting reel, acting videos, ayun lang po. Oo. At huwag kayong tumigil sa pagpapakita nung acting reels nyo, acting video nyo. Kasi po, hindi naman po kayo lang yung nagsisend. Oo. Marami nagme-message din sa akin actually and sa Facebook page ng Cinemere Films na pwede po ba ako, ganyan-ganyan. Minsan nagpo-post ako, minsan nasa way, sabi nila, ba't hindi naman nagsisin si Direk, hindi pinapansin ni Direk yung message ko, ba't yung iba kinukuha nila, ba't ako hindi. Kasi minsan nasa way of parang kumbaga yung unang message mo sa akin, kung paano mo akong kausapin, kung paano yung opening message mo, kung paano mo i-present yung sarili mo, or kung nag-follow ka ba doon sa instruction ko, kung nakalagay doon, email us sa cinemerefilmsph@gmail.com kung sinabi kong ganon. Dapat nag-email ka. Pag hindi kasi mahina ang pick up ng isang actor, medyo na kami doon. Kasi sa klase ng trabaho ng when it comes sa acting, dapat mabilis yung pick up mo, dapat mabilis yung common sense mo kasi kailangan yun sa trabaho kailangan din natin yun sa pag-arte, yung mabilis yung pick up mo, makuha mo kagad yung instruction ng director. Hindi kasi, wala kasing enough time yun kapag ka gano'n, nasasalang ka na tapos binibigyan ka ng instruction, hindi ka makasabay. Hindi mo maintindihan. Inaabot po hanggang umaga yung pag-shoot talaga ng mga totoong mga big inaabot po hanggang umaga. Kasi po nasa bilis yan ng ng actors ng minsan. actors, Hindi lang sa production. Minsan, hindi lang sa it's a collaboration of actors and production. Kung mabilis nga yung production pero ang bagal naman ng actor or hindi makuha kagad ng actors yung gusto ng director, at the end of the day, yung gusto pa rin kasi ng director ang masusunod. Kasi yung buong vision ng pelikula, siya yung nakakaalam. Siya yung kung ano yung gusto niyang vision, siya yung nasusunod. Parang gano'n. Saka yun, important talaga yung follow instruction. And also, if you have money, if you have time, marami namang free acting workshop Marami namang free acting workshop, pero kung meron kang enough money, enough time, and effort, mag-attend kayo ng acting workshop. Sobrang malaking hindi tulong po namin sinasabing sa amin. Wala kaming sinasabing workshop ganun. Opo. Actually, wala kaming acting workshop. Ang Cinemere Films, walang acting workshop. Pero sa marami. mga aspiring, sa mga aspiring. Madaming workshops. Mag-iingat lang kayo sa mga scam, pero
maraming acting workshop ang na nag-o-offer, maraming agencies na nag-o-offer. Una diyan, yung Star Magic, siyempre. Star Magic Acting Workshop, 'di ba? O Diaz, 'di ba? O yan. yung mga ang dami, pero may sa amin naman kasi ang ino-offer namin sa mga aspiring actors is to collaborate with us, and then dito natuturuan namin sila, pero siyempre kailangan Hindi kasi one time, big time. meron ng kahit papano, meron ng alam yung actors, kasi kahit papano, syempre, hindi matatapos yung shoot kung hindi kayang itawid ng actors Yes. yung isang eksena, di ba? So, yun lang naman. And medyo mahaba na tong usapan natin, medyo napasarap ng kwentuhan. Siguro Yes. magkakaroon kami ng another sine kwentuhan with Nanay Mara. And also, sabi ko nga, hopefully, mapag-meet natin, Papa Gio and, wow, Aldab. Oo. Wala kasi siya ngayon nasa US. May US tour. US tour. Oo. Kaya hindi kami nagsabay. May Oo US nga, tour may US siya. tour. Pero ito pa rin yung suit ko. Yan. So, sana supportahan nyo tong bago naming nilalabas na content na to, which is yung Sine Kwentuhan podcast. And sobrang pinag-isipan to kanina. Oo, kanina. Sabi ko, ay, one story lang tayo. Hirap kaya yun. pwede? Yan. Hirap yun. So, yun. Hopefully, supportahan nyo to, mapapanood nyo to sa YouTube. And if you want to just listen, may audio din kami, which is sa Spotify. I-search nyo lang ang Sine Kwentuhan. So, mapapakinggan nyo doon yung Usapan. itong ginagawa Oo. natin. Usapan. Ayan. So, again, I am Direk Edmer Guanlao. Ay, may Direk. I'm Edmer. Nadulaw. Ako si Edmer Guanlao, ang writer-director ng Sine Kwento at ng Cinemere Films. And I am Nanay Mara, ang AD and actor ng Ano yung Cinemere AD? Films. Atat lang. Ano yung AD? Assistant Director, Actor ng Cinemere Films. At Sine Kwento. At siya rin yung talent, ano yan? Coordinator. Ng Cinemere Prime Artist. Kaya sa mga gustong umacting, ayan, isa rin sa pwede nyo i-message yun. PM nyo lang ako. Pwede nyo siyang i-message, hindi lang sumasagot. Yun lang. Okay. Not Again, active in the messenger. Okay. Again, ako si Edmer. Ulit na naman. Hindi na natapos. Hindi ka rin makulit. Ayan, kita-kits tayo sa Next ano ba yan? episode. Magkita-kita tayo muli sa another Sine Kwentuhan. Thank you. Hindi namin Bye. alam kung paano tatapusin, kung paano yung outro. Ayusin Goodbye. namin. Bye. Biglang cut.